distinct ourselves as Reformed Baptists, which means we have these distinctives that we keep because that is our conviction that these truths are the nearest truths of the Bible. At nasa pag-aaral na tayo ngayon ng chapter 24 ng 1689 Baptist Confession at ito ay may pamagat na of the civil magistrate. So if you don't mind, let's open our 1689 Confession diyan. Pero ang babasahin ko lamang po ay yung paragraph 1. So God the Supreme Lord and King of all the world hath ordained civil magistrates to be under him over the people for his own glory and the public good. And to this end hath armed them with the power of the sword for the defense and encouragement of them that do good and for the punishment of evildoers. Sorry, Brother Marvin, andun pala yung dyan, kinukuha na. So yan po, ang chapter or paragraph 1 ng 1689 Baptist Confession. No, sa kasaysayan, ang mga Baptist ay iba sa mga Anglican at sa mga Puritan. So, ang 17th century England, so ibig sabihin 1600s hanggang 1699, sa 17th century, meron itong tatlo ng mga prominenteng religion. Hindi syempre kasama na ang Catholic Church, pero sa Protestant side, so meron tinatawag na Anglican Church o tinatawag na Church of England. Then we also have the Puritans. Sila yung mga galing sa Anglican na umalis sa Anglicanism because the Anglican Church has adopted the Book of Common Prayer. Yung Puritanism ay mga Calvinists at they are against this notion of coming back to the Book of Common Prayer na hinuhold ng mga Anglican. And also we have the particular Baptists. So these are the prominent Protestant churches sa England noong 17th century. Now, ibang mga Baptist, bagamat lagi natin sinasabi, we are Puritans, may ina-adapt tayo sa Puritanism, pero when it comes to politics and ecclesiastical stands, pagdating sa doctrine of the church, ay nagkakaroon na ng distinction ang mga Reformed Baptist sa mga Puritans. So the particular Baptist noong 17th century, sila yung mga Reformed Baptist ngayon, on which we are belong. So iba ang political theology at ang ecclesiastical theology ng Anglican, Puritans at mga Reformed Baptists. Now, after ng Civil War, noong 1642 hanggang 1651, kung matatandaan natin, may pagkakataon sa England na inabolish ang monarchy. At may pumalit na naging parang president nila na ang pangalan ni Oliver Cromwell. At siya ay isang Puritan. At nagsimula sa kanya ang pagsusulong na magkaroon ng toleration sa ibang mga Protestant group dahil loyal ang England sa Anglican Church because this is their own church. And when Mary the First, which is what we call the Bloody Mary, siya ang nagpabalik sa England sa Catholic and they persecuted millions of Protestants during her reign. Now, noong na-restore ang monarchy sa England at naupo ang dalawang monarch, si Mary and William, they approved the parliament's notion to have religious toleration. So it was passed on 1689. At noong 1689 ay binigyan ng pagkakataon ng mga particular Baptists to explain what they believe. And hence, we have the 1689 Baptist Confession. So yan ang mga conflicts kung bakit tayo nagkaroon ng Confession of Faith at ano rin ang sitwasyon ng panahon nila. Ngayon, ang pinagkaiba ng mga Baptist is that we sought to emphasize that civil government must not control the church. Yan ang Baptist ecclesiology. We believe that
the civil government o ang gobyerno hindi dapat kumokontrol sa church. Bagamat atin din namang pinatutunayan na sa ating paniniwala ayon sa ating conviction sa Biblia ay mayroon pa rin tayong biblikal na pagrespeto sa mga namamahala o mga namimimuno sa atin bilang mga iglesia. Ang isyong ating sasagutin sa araw na ito, paano natin iintindihin na soberano ang Diyos maging sa mga political rulers, lalo na sa mga rulers na oppressive at mga tyrant. Masasabi pa rin ba natin na galing pa rin ba sa Diyos ang isang ruler na masama, wicked, o hindi naman ay sumisiil ng mga karapatan ng mga mamamayan nito? At yan nga, ang binasa natin, ang 1689 Baptist Confession. Now for our text, let's open our Bible in the 13th chapter of Romans. So, Romans chapter 13. Ito ang talatang laging binabanggit kapag pinag-uusapan ang submission to authorities. Basahin natin ang verse 1 hanggang verse 7. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. Verse 3, for rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear for the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval. 4, for he is God's servant for your good, but if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. Verse 5, therefore one must be in subjection, not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. For because of this, you also pay taxes. For the authorities are ministers of God, attending to this very thing. And last verse, pay to all what is owed to them. Taxes to whom taxes are owed. Revenue to whom revenue is owed. Respect to whom respect is owed. Honor to whom honor is owed. So yan ang main text natin when it comes to the role of civil authorities and the duty of Christians to the state. Now, pag-aralan natin sa umagang ito, una, God's absolute sovereignty over authorities. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay mayroong soberanya, karapatan, kapangyarihan na mas mataas kaysa sa gobyerno. Wala naman siguro mag-disagree. Kahit gaano kayo kaloyal sa presidente nyo, ang Diyos ay sovereign over them. Tandaan natin, civil rulers exist solely by God's decree and providence. Hindi mag-exist ang mga rulers, kahit anong uri, presidente, hari, sultan, ano ba, prime minister, all of them exist because of God's decree. When you say God's decree, ito ay pinlano ng Diyos, pinanukala na niya, itinakda niya na. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang providensya. At nabasa nga natin yan sa Romans 13:1. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God. Hindi magkakaroon ng kapangyarihan ng sino man kung hindi ito galing sa Diyos. Of course, power means authority, a power to rule, hindi power na kami-kami wave o ano pang mga supernatural power. We are not talking about that kind of power, but power to exercise authority is the power that we are referring to. At sinabi dito, and those that exist have been instituted by God. So, ano ibig sabihin nito? Every government, lahat ng gobyerno, mabuti man o masama, ito ay instituted ng kalooban ng Diyos. Kaya kahit sabihin natin, hindi Christian yung presidente, na wala tayong pakialam doon. They are instituted by God. They are ministers of God. Hindi sila ministrong magpapastor sa'yo para i-require mo na maging Christian ang presidente. At alam naman natin, ang karamihan niya, mga unbeliever talaga. But civil rulers do not arise by mere human effort or accident. So it is not true as well, lagi kasi itong sinasabi, Vox Dei, Vox Populi. Ang
boses ng tao, boses daw ng Diyos. That's not true. Yung sinasabing ang kagustuhan ng majority, yung nila kagustuhan ng Diyos, it's not true as well. Because out of 20 people, 18 must agree on something that is evil. Majority yun. Do you say na approve ang Diyos doon dahil majority sila na naniniwala na ito dapat, itong tao na ito dapat, o kahit anong desisyon na ginagawa, hindi mo pwedeng sabihin na dahil majority will, ay ito yung kalooban ng Diyos. Pwedeng magkasundo ang maraming tao sa masamang bagay at mananagot sila kahit majority ang naniniwala dito. Ang point dito is that righteous or wicked, every government is instituted by God's sovereign will. Hindi ito aksidente o dahil sa effort ng mga tao, kundi appointed sila as part of God's providential rule over the world. Kinakasangkapan lang ng Diyos ang mga eleksyon. Kinakasangkapan ng Diyos ang mga appointments. Pero lahat yan ay instituted mismo niya. Another verse is Daniel chapter 2 verse 21. He changes times and seasons. He removes kings and sets up kings. So it's not the people who remove kings or remove the president. We have the EDSA 1 and we have had the EDSA 1 and EDSA 2. And both of them, they call it people power or people's revolution. But that is just an instrumentality of God to remove powers. Pagkakasangkapan yan, and we call it common grace. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. So paano inaalis ng Diyos ang hari? Sabi sa pangalawang panirala, nagbibigay siya ng karunungan sa mga marunong at kaalaman sa mga may pangunawa. So ginagamit niya ang karunungan ng mga tao, ang pangunawa ng mga tao para mamulat na ang isang hari o isang presidente ay kinakailangan tanggalin o alisin. Ngunit ang ugat nun ay pagtatakda ng Diyos. Kaya ang punto, God actively removes and establishes rulers according to His divine plan. Siya ang gumagawa ng lahat ng yan. Ang mga otoridad ng tao ay hindi autonomous. Hindi tayo kumikilos ng separate sa Diyos. Bagamat sinasabi natin, mayroong church and state distinction, we will talk about that next week. Yan ang next week natin. Pero I'll just give a glimpse that when we say a distinction of church and state, it doesn't mean that the state is acting independently apart from God's providence. No. Nag-aalay nito, meron itong coherence. Kaya lang, sabi nga ng verse na binasa natin sa Daniel, God gives wisdom and understanding to those who have understanding and wise. And that is God's instrumentality to execute His plan over human authorities. So walang autonomous, nag-e-exist ang lahat ng government dahil itinakda ito ng Diyos at ang Diyos ang nag-gobyerno sa lahat ng mga gobyerno. So when you have that kind of thinking, then it means that we should have nothing to worry about, because if you have a tyrant president or king, God is over them. So if God has the power or had the power to install them, God also has the power to remove them in any way. And that is also Christological, dahil lahat ng mga earthly authorities ay subject kay Christ. That is why the Bible calls Christ King of Kings and Lord of Lords. Siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, and He is the one who reigns over all nations bilang namamagitang hari. Awit 2:6 hanggang 12. Pakibasa Brother Marvin, Psalm number 2, verses 6 hanggang 12. Psalm number 2, verse 6 to 12. Psalm number 2, verse 6 to 12. As for me, I have set my king Messiah on my throne. I will tell of the decree. The Lord said to me, You are my son, today I have begotten you. Ask of me, and I will make the nations your heritage, and the ends of the earth your possession. You shall break them with a rod of iron, and dash them in pieces like a potter's vessel. Now therefore, O kings, be wise, be warned, O rulers of the earth. Serve the Lord in fear, and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry and perish in the way, for his wrath is quickly kindled. Blessed are all who take refuge.
Maraming salamat, kapatid. Ang Psalm 2 ay bahagi ng tinatawag nating Messianic Psalm at ito ay natupad na when Christ has resurrected. So, meron ng paghahari si Kristo ngayon. Bagamat ang kanyang paghahari ay hindi pa lubusan sapagkat ang kasalanan ay narito pa sa mundo, ngunit ang paglulubos ng kanyang paghahari ay sa ikalawang pagbabalik niya. Pero ang punto, naghahari na si Kristo, nasa kanan ng kanyang Ama. Sinabi nga niya nung siya'y nabuhay, all authority has been given to me of heaven and of earth, in heaven and in earth. So anong ibig sabihin nun? Siya ang kinikilalang hari ng lahat. Hari siya ng hari. Hari siya ng presidente. Kahit pa ang mga naninimuno sa mga bansa ay hindi kumikilala sa kanya. Again, you can disbelieve Marcos is the president, but it's fact that he is the president. Yung mga vlogger na nagsasabing, presidente nyo lang yan, di po presidente yan. Sabi mo, pero he is a legitimate president. You cannot erase that just simply because you don't believe him. It's the same thing to Christ as King. Whether you do not believe him to be your king, your personal king, or you don't believe that there is such Christ who reigns, it doesn't matter. It doesn't affect his kingship. He's already exercising it. And you are his subject. Kaya hindi yan mababago. Sinabi ni John Owen sa Sermons of the Nations, page 370, the sovereignty of God is exercised to no less in the kingdom of men than in government of the church. Civil governments are set up, altered, and removed by his providence, and the rulers of this world are but as tools in the hand of the Almighty, accomplishing his wise and holy ends. Their authority is a derivation from God, not an independent right. And as they shall answer to him for the exercise of their power, so they are bound to govern according to the rule which he has prescribed, not according to their own lust or arbitrary wills. So if you know the sede vacante, or the chair of St. Peter is vacant, so the cardinals of the Roman Catholic Church has convened what we call conclave sa Latin, conclave sa Italian, and conclave sa English. So there is this interview from a bishop na sabi niya, meron na daw napiling Pope ang Holy Spirit. At it is the obligation of the cardinals to listen to what the Holy Spirit has decided. If they believe that the outcome of the conclave is Holy Spirit's work, much more na tayo na nakakaunawa ng totoong setup ng kingship ni Christ. Sino man na maging Pope, at dahil siya ay authority, is also a derivation of God's decree. So somehow, they are correct. Dahil ang Pope ay hindi lamang leader ng simbahan, leader din siya ng isang country. The Holy See, the Vatican. Yung power niya hindi galing sa kanya o galing sa demonyo, galing din sa Diyos. Decree ng Diyos kung sino man ang uupo dyan. At decree ng Diyos kung kailan niya aalisin yan. Kasama ang kamatayan ng Papa. Hindi lang siya, kundi ang kamatayan ng mga presidente at ng mga hari. Lahat yan, according to John Owen, ay providence ng Diyos. So what does it mean? What does it mean? May absolute control ang Diyos sa lahat ng mga gobyerno. Kaya nga, kahit anong lupit ni Hitler, hindi niya nakayanang itumba ang church. Why? Because it is a showcase of God's sovereignty over human governments. Kahit gaano katayog ang pamumuno ng isang tao na sinasabing wala nang makakagapi, walang bansa ang makakadaig, pero ipinapakita ng Diyos kung paano rin sila bumagsak. We have the Roman Empire na sinasabing hindi na masisira. We have the Babylonian Empire, and all of them fell. Monarchy, all of them fell. Not all. We have still the Commonwealth of England and Great Britain at iba pa.
Brunei Darussalam is absolute monarchy as well. But all of them are controlled by God. So, what does it mean? We should be comforted that even if God has given us a tyrant king or ruler, because God has absolute sovereignty over them, God has the power to remove them and deliver us from such tyranny. Next is the purpose of civil authorities. Ano ba ang purpose ng mga ito? Tandaan natin, dahil ordained ministers ng Diyos ang mga naninimuno, divine ang kanilang mandato. So, galing din sa Diyos. Una, ang civil authorities, manifestation sila ng rule of God. Paano natin nakikita na ang Diyos ay makatarungan? Yun ang nature niya. Nag-delegate siya ng rulers para magparusa sa mga kriminal. So, umaakto sila sa ganung paraan. Hindi lang kumikilos ang Diyos sa church para makita nating banal ng Diyos. Nandiyan ang mga pastor, nandiyan ang mga kalalakihan, hindi naman din lahat sila banal. So, nandun lahat para may pakita ang Diyos nag-e-exist. Pero we can also see God's existence by means of justice and peace and order sa pamamagitan ng mga rulers. Kaya hindi natin sila kalaban. At hindi dapat natin sila nilalabanan. Ang sabi ng ating statement ng confession, God, the Supreme Lord and King of all the world, hath ordained civil magistrates. Well, magistrate sa panahon nila just simply means government. Magistrate sa panahon natin ngayon, mga maestrado sa Korte Suprema. Pero ang gamit ng magistrate sa 17th century English ay civil authorities. So, ang Diyos bilang creator at hari, nag-exercise siya ng kanyang kapangyarihan hindi lamang sa iglesia, kundi sa mga bansa sa pamamagitan ng paglalagay ng mga rulers. Psalm 22 verse 28, Daniel chapter 4 verse 32. So, buksan lang natin yung Psalm 22 verse 28. Sinasabi dyan, for kingship belongs to the Lord, and He rules over the nations. So, parang anito lang ang mga hari. Pero ang nananaig ay ang Diyos over. Kahit gaano ka-wicked ang king, nagre-reward siya ng mga good. Nagre-reward siya ng mga may magagandang ginawa sa society. Kahit sideline niya, babaero siya or what. Ano man ang kanyang ginawa, you have the example of Duterte. Natalamak ang immoralidad sa kanyang personal na pagkatao. Pero, buburahin mo ba yung mga good na ginawa niya sa kanyang presidency dahil lang sa kanyang immoral character? If you are thinking that way, you miss the point of what we are talking about. Kasi kayo maging loyal sa kung sino man tao, hindi sa personal ang ating loyalty. Paano pag yung pinaka-loyal mo bumagsak? Sa kanya ka pa rin? So, yan ang pinag-uusapan natin. God has the absolute control of all civil authorities. Therefore, ang ating ultimate obedience ay sa Diyos. Ano ang punto? Ang mga civil authorities ay instrumento ng kamay ng Diyos na nagkakaroon ng visible manifestation dahil sa kanilang exercise of power. So nakikita natin ang kamay ng Diyos na nagpaparusa at nagpo-provide sa pamamagitan din ng mga civil authorities. Kaya ang mga ayuda ay common grace din ng Diyos para sa mga taong nangangailangan. Inabuso man ito ng mga congressman dahil sa kanilang pagkamakasalanan. Pero may purpose pa rin ito, somehow, ng ordained mandate para sa mga civil authorities. Kaya ang purpose, nag-e-exist ang mga civil authority para ma-display ang paghahari ng Diyos sa lahat. Kailangan may modelo. Paano malalaman na nagpapastol ang si Kristo sa iyo? May pastor ka sa iglesia. Siya ang kumakatawan. Paano malalaman na ang Diyos ay makatarungan? May presidente ka. O meron kang mga ruler na umaakto bilang kamay ng Diyos sa ganoong specific na mandate. Ikalawang purpose is that civil authorities uphold and reflect God's moral law in society. Kaya kahit sabihin mo, hindi naman sila simbahan, pero ang gobyerno ay kumikilala rin sa moral law. Kaya nga ang mga batas natin ay nakaayon din sa moral law. Ano sinasabi ng Romans 13:3-4? For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Nakaranas
ba kayo na sa kahit anong gobyerno ay natatakot na kayong gumawa ng tama dahil yun na yung mali ayon sa gobyerno? Wala naman eh. Kahit sinong umupo, they are not terror to good. Right? So, anong ibig sabihin? Ang moral law of God na tinatawag nating Ten Commandments, ang standard ng righteousness sa lahat ng humanity. Lahat ng tao alam ito. Kahit hindi nagbasa ng Bible, alam na bawal magnakaw, bawal pumatay, bawal mangalunya, bawal sumaksi sa hindi katotohanan. Kaya nga nag-vote tayo pag nasa korte. Lahat ng bansa, they are exercising that. Because that is an innate law. Meron tayo niyan. Kaya kahit hindi nag-uphold sa Bible ang isang bansa o kahit sa mga Muslim countries, you have them protecting God's moral law. Whether they believe it's Yahweh's moral law or not. Because it is innate. Yan ang sabi ng Romans 2:15 na isinulat ng Diyos sa puso natin yan. So civil rulers are called to uphold justice in accordance with the moral order that God has embedded in creation. Dahil pumugat yan sa creation, nasa atin na yan bilang common grace ng Diyos, yan ngayon ang pinanggagalingan ng civil authority. Huwag kayo matakot. Naku, hindi Christian yung naging presidente. Baka maging immoral na ang bansa. Hindi ganun yan. Dahil nga lahat ng tao ay may innate understanding of moral law, people are still to be constrained na gawin ang tama. Kahit ayaw pa yan ng presidente. Mapipilitan siyang gawin ang tama. Lalo na kung statesman siya. Alright? So ang point, sabi nila, si Duterte rapist, pero maraming pinakulong na rapist sa panahon niya. Which means, nag-uphold ang government sa moral law. So point, civil authority restrains sin outwardly by punishing what God defines as evil and by encouraging civil righteousness though it cannot regenerate hearts. So mga naninimuno sa atin ay kaya nilang supilin ang kasalanan sa pamamagitan ng punishment, imprisonment, or sometimes death. Dahil ito nga ay nadidefine ng moral law, pero the government has no power to regenerate hearts. Kahit nagkukulong sila ng kriminal, hindi nila kayang iligtas ang isang tao dahil ito ay gawa separately ng Diyos. Ikatlo, sila rin ay naglilingkod for God's providential justice. Kaya sabi ng confession, armado sila ng kapangyarihan ng sword. Bakit? Kasi noong 1689, wala pang baril, di ba? So, sword talaga. Pero what does it mean? Weapons. Sila ay armado. Kaya nga ang mga pulis, ang mga militar, sila ay may kinikerry na sword. Bakit? Dahil sila ang inatasan ng Diyos na mag-punish at mag-reward ng evil. Kaya kapag ikaw simbahan at merong kriming ginawa ang miyembro mo, hindi disiplina lang yan. Dalhin yan sa civil authorities dahil ibang kustodiya yan. Ni-rape. Tapos, nag-repent na yung kapatid, patawarin mo na. Yes! But, may pananagutan ka sa gobyerno. Kaya dapat isuko pa rin. Hindi rin ka magdidetain sa loob ng church. May kilala ko mga pastor, dinitain eh. Ang disiplina, ikulong sa church ng 2 linggo. Nagsumbong sa polis. Doon yung mga pastor, kulong. Bakit? Illegal detention yun eh. Some point, pag nilalagay mo sa kamay mo, ang bagay na hindi sa'yo dinelegate ng Diyos, mas maya. Hindi dapat natin nilalagay sa kamay natin ang hindi binigay ng Diyos sa atin. Right? So, ganun yun. Sabi mo, pastor ka. Pero, kung maakto ka rin na naninimulong ka rin sa politika, o ikaw naman, politiko, gusto mo magpastor sa church, it cannot be. If you can remember, na may time na may hari ng Israel na gustong gawin ang ginagawa ng saserdote. Ano nangyari sa kanya? Nagkaketo hanggang mamatay. Pag gumagawa ka ng bagay na hindi ka tinawag, kahit nagpo-volunteer ka dyan, mag-ingat ka sa sarili mo. Hindi ang passion mo, ang desire mo, ang susi para masabi mong glorifying ka sa Diyos. You must respect God's
faithful to this? At makikita mo yon sa providence ng Diyos if you have the recognition from the church. Sabi ni Samuel Rutherford in Lex Rex 1644, question 3, page 29, lahat ng hari at rulers are under the moral obligation to submit to the government of Christ. They are not the fountain of law and right, but just ministers under God for the good of people. It is their duty to serve God by ruling according to His word, by promoting true religion, and by punishing evildoers. No ruler has an absolute power to govern according to his own will, but must govern according to the revealed law of God, to whom he must give an account. So sa madaling salita, nagpi-play ang rulers sa pagmamaniobra ng Diyos sa kanyang providence. Kaya kahit meron silang independent will, nananaig ang kalooban ng Diyos sa kanila. At kapag sinabi ng Diyos, you're over, you're over. Kaya nga si Hitler, kahit gaano ka tayo, when God said it's over, nakita natin ang kanyang big fall. At nakita natin kung paano nirestore uli ng Diyos ang Poland at ang the rest of Europe, Germany, pabalik sa isang good governance. Kaya until now, Germany has chancellor. At hindi sila bumalik dahil plano nila ibalik ang Holy Roman Empire. At hindi nangyari yun. Dahil ang seating power ng Holy Roman Empire noon ay Germany. Diba? So, hindi na nangyari yun. Ikatlo, ano ngayon ang gampanin ng Kristiyano sa state? Tandaan natin na ang Christian ay inuutusan sa binasa nating text na mag-submit sa civil authority dahil ang Diyos mismo ang nagtatalaga sa kanila. Ano ang ground? Ano ang basihan? Ang basihan ay dahil sovereign ng Diyos. Lahat ng authority ay galing sa sovereign degree ng Diyos, kaya ang Kristiyano ay dapat mag-submit. Hindi dahil sa personal merit ng mga government, kundi dahil lahat ng civil authority ay ministro ng Diyos at appointed ng Diyos. Example, God said to you, you are member of Angono Reformed Baptist Church. Kahit in love na yung love ka kay R.C. Sproul, your pastor is this person. And you said, no! Dahil mahal ko ang Diyos, mas magaling mag-preach si R.C. Sproul, sa kanya ako may loyalty. If you reject God's delegated authority, you are rejecting Him directly. Yan ang implication po niya. Kaya, ang pagsunod sa gobyerno ay pagsunod sa Diyos. At ang hindi pagsunod sa gobyerno ay hindi pagsunod sa Diyos. Pero, there is a limitation. Hanggang saan ka susunod? In lawful things. Kapag ka ang gobyerno ay nag-uutos ng bagay na ipinagbabawal ng Diyos, mananaig ang utos ng Diyos, so Christian can respectfully disobey. Ano po ang ibig sabihin ng respectfully disobey? Hindi ka magrarally, magpa-placard, bobomba sa Mindiola, or what? You are respectfully, Christian virtue, disobey. That is what you're doing. So, kung hindi, you will suffer the consequences at Diyos mismo ang magbibigay niya. Kaya ang pagsunod ng Kristiyano sa civil authority ay dahil sa moral will of God. Kaya, ang obedience ay kinakailangan in all things, pero dapat hindi kumukontra sa Scripture. If you can remember, Peter was called in Sanhedrin. Sanhedrin is Jewish government sa panahon ng apostolic era. So, pinagbawalan siya mag-preach. Huwag ka na mag-preach uli, sabi ng Sanhedrin. Pero, makikita natin ang graciousness, Christian virtue ni Peter, ni Apostle Peter, when he said, sa Acts 5:29, we ought to obey God rather than men. So kapag kumukontra ang gobyerno sa utos ng Diyos sa Biblia, we will respectfully disobey, and our respectful disobedience is our obedience to God. Yan ang counterpart niyan. Kaya ang point, ang submission sa state ay kailangan, pero hindi absolute. Right?
Not all the time. Kunyari, nagkaroon ulit ng coronavirus, sasabihin ng gobyerno, huwag magsimba. What will you do? Oh, hindi ako sasagot. Pero, again, if the government's policy contradicts what God has commanded in Scripture, mananaig ang pagsunod sa Diyos. So, ibig sabihin, you have to disobey the civil authorities. Ngayon, ang Kristiyano, pwede bang ma-involve sa politika? That's the question. He or she can, but lawful. Right? Dadalhin mo pa rin ang Kristiyano mong standard. Kahit ikaw ay nasa gobyerno. Kaya mahirap yan. Tanda natin, makatarungan lang din sa mga Kristiyano na mag-serve sa civil magisterium or magistracy, provided na sila ay susunod sa mandate. Alin yung mandate ng Diyos sa kanila? To uphold the moral law, reward the good deeds of the people, and punish the evildoers. Si pastor, congressman, yung member ng church niya, may kaso, ginamit ang kapangyarihan para mapalaya. Kasi kapatiran, yan ang unlawful na paggamit. Kahit sabihin mo kapatiran yan. Ano ba yung church fraternity? Hindi ganun yun. At though, ang original na fraternity ay church dahil let brotherly love continue. Verse 13:1 means fraternal affection of members to members. But it doesn't mean that we will tolerate evil. Right? Just because we are fraternal. No, it is not. Ang pinagbabawal yan ng ating confession. Kaya ang state, tandaan niyo po ito, meron kasing mga uri na nangyari sa kasaysayan ng relationship ng church and state. So, dumating yung panahon na church over state. Ito yung ginagawa ng Roman Catholic Church noon. Mas makapangyarihan ng Papa kaysa sa mga hari. Diba? Kaya nung hindi pinayagan si Henry VIII na i-divorce, diba? Si Anne Boleyn ay kumawala siya at nagtayo siya ng sariling Protestant branch, yung Church of England or Anglican. So ito yung mga panahon na ang church ay mas makapangyarihan kaysa state. And we have seen that it's a tragedy. Hindi pala dapat ganun. Hindi pala dapat mas mataas ang church sa state. And we also see the figure of state over church. Ito naman yung mga panahon ni Hitler na dinidiktahan ng Estado ang dapat gawin ng church. And we have seen na ganun din. Di ba? Hindi rin nagkaroon ng laya at hindi rin ito maganda. At ang pinakamaganda is yung separation of church and state. Pero, next week pa naman natin to. Pero ang kinokontra natin ay yung absolute independence, na para bang kahit may krimeng nangyayari sa church, wala kayong karapatan. Diba? Nalala niyo ba nung si Angel Manalo nagkaroon ng issue sa liderato ng Iglesia ni Cristo? Hindi makapasok ang pulis dun sa compound ng iglesia. Bakit? Ano sinasabi nila? Separation of church and state. So sa mga ganung pagkakataon, naaabuso ang separation of church and state. Pero mayroon akong ipapropose na mas maganda. Sanctified state and church. They act in a different sphere of God's sovereignty but complementary. Hindi ako post-mill, pero I believe that. I believe that to be true. Mayroong relation, pero may separate distinction, both sanctified. So, yan ang pinakamaganda. And it's here from our point. Kaya ang Christian na nasa opisina ng gobyerno, dapat ang sinisik niya ay public good and uphold justice without compromising their conscience of the gospel. Hindi kinakailangan na kunyari, born again yung naging presidente, ang goal niya maging born again lahat. Hindi niya mandato yon. Naniniwala tayo na ang conviction of religious decisions ay independently done. Hindi dapat ito ini-impose
o ginagamit ang kapangyarihan ng gobyerno para ito ay mag-progress. Kaya yung Baptist Day na ginawa ni Representative Abante, na ginawa niya na third Sunday yata, third or fourth Sunday yata ng January, magkakaroon ng National Baptist Day. At ang purpose is nation building. Sabi nila, victory sa Baptist dahil nakikilala ang Baptist sa Philippines. But I am in sympathy with Pastor Noel's word. Nung sinabi niya, this is not a victory, but this is a shameful compromise. When you are using the power of state to progress the gospel, it's a shameful compromise. If you are a real believer of Christ, then i-respect mo that it is not the power of the state to progress the gospel, it is purely divine by the power of the Holy Spirit. Let us remember what Zechariah 4:6 has said, not by might, nor by power, but by the Spirit. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. So let's hear from John Calvin, Institute of the Christian Religion, Book 4, Chapter 20. It is a manifest part of Christian piety to obey the magistrates, not because they are always righteous, but because God has appointed them. The civil authority is not a tyrant, but a servant of God for the benefit of society. To refuse obedience to them is to rebel against God, who has placed them in that office. Therefore, Christians must yield not out of fear of punishment alone, but from a sense of reverence for the order God has established in the world. And final challenge, we should reject blind obedience to the state. When state laws contradict God's law, faithful disobedience is now a duty. So hindi mo pwedeng sabihin, tahimik lang ako, wala akong pakialam dyan. If you need to disobey dahil yun ang obedience sa Diyos, you must. At magiging sin of omission yan. So this coming 12th of May, magluluklok tayo ng 12 senador na papalit sa 12 senador na nag-6 years na. I will not endorse any names. I will not endorse any party. But this is what I'm going to tell you. You must ensure that the people you are going to select are people who uphold moral integrity, respectful of the moral law, and proven, kung meron silang track and record, that they have done something to punish the evil, to reward the good. Tandaan niyo po, mag-e-elect kayo ng senador, hindi ng presidente. Kaya iba ang trabaho ng mga ito. Right? Hindi yung ang pinapangako ng hindi naman niya magagawa bilang senador. Diba? So yun ang maiiwan ko lamang po sa inyo bilang gabay. Hindi dahil Baptist tayo, we are not endorsing any candidate. You can tell people who are you going to vote, but do not coerce them. Na para pag di mo to binoto, questionin ko ang pagiging Kristiyano mo. How dare you? Don't do that. Don't ever do that. I don't wanna see again a church na may mga tarpuli na sino ng politiko, kahit gaano pa kaganda o gaano pa kabuti ang pagboto dyan. We are not going to elect a Messiah, nor a David. We are going to elect a person who will sit as God's representative when it comes to justice and civil orderliness. Let's go to the Lord in prayer. Salamat po, Panginoon, sapagkat nagbigay ka ng mga prinsipyo sa iyong salita na tumutukoy sa pamamahala at maging ito ay saklaw ng inyong paghahari, ang paghahari ng Panginoong Jesucristo. Kaya mayroon kaming kumpiyansa na kaninong kamay man kami mailagay sa lipunang ito ay kontrolado mo sila at hindi sila maaaring makapang-abuso malibang ito ay inyong pahintulutan. Kaya po, nang sinasabi ni Martin Luther, kung magkaroon man o magbigay ka man
ng wicked na ruler sa amin, yan ay dahil may pagpaparusa ka sa amin. Pero ang point, hindi sila gumagalaw ng labas sa iyong kalooban. Kaya kontrolado mo ang lahat ng bagay. Kaya alisin niyo po ang mga pangangamba sa mga puso po namin. Na tila ba naiisip namin na nasa kamay ng mga taong ito ang aming kinabukasan. Kundi iasa namin ito kay Kristo na siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sapagkat ang kalooban mo at ang aming Panginoon sa Kristo ang mananaig kaysa sa lahat ng kalooban maging ng mga taong namiminuno sa amin. Salamat po o Diyos at pagpalain po ang aming question and answer sa pangalan ni Jesus. Amen. Leon 15